Dinig pa ba ako? Dinig ako. Sige po, makakaupo na po. Pasensya na, iba hindi makaupo. Gusto nyo maglatag kayo. Sister Daisy, nakalatag na. Amen. Praise God. So ilang taon na ba tayo ngayon? 11 year. Para talaga mga inaantok. 11. Ang pupo ngayon ng mata. Praise God, no? Nakarating tayo dito. Anong oras umalis sa mga tiga Barangay Tibagan? 15 to 7. Ang bilis nyo pa rin. Ang bilis na walang traffic. Ano? Mga tiga Kaisyo, anong oras umalis? Alas 6. Brother Manuel, kayo? Alas 6. Praise God, ang bilis. Ang bilis, walang traffic, no? Amen. Talagang favor ng ating Panginoon. Okay, ang ating taon ngayon ay sinasabi natin 2026, the year of the Lord's favor. So umasa tayo sa biyaya at sa pabor ng Panginoon. Pero this year, ang ating team is committed to make disciples. Matthew 28:19-20. So committed. Tanong mo yung katabi mo, committed ka na ba? Parang iba yung committed. Committed. Ayan, ito, committed. Ayan, amen. Okay, so, ang sabi, ang team natin, Matthew 28:19-20, let me read it to you. Dinig ako sa likod, dinig. Kaya't humayo kayo. Meron ditong 4 na verb. Ano yung verb? Sa mga nag-aaral, ano yung verb? Ha? Action word. Ano sa Tagalog? Pandiwa ba, magagaling ha? So may 4 na action word dito. Kaya't, ito yung una, humayo kayo. Kaya't humayo kayo, sabi ng Panginoong Hesus, gawin ninyong alagad. Yun yung pangalawa, bautismuhan ninyo sila, turuan ninyo sila. So yun yung 4. Kaya sabi ito una, humayo kayo. So yun yung gagawin natin mamaya, humayo tayo. Pangalawa, gawin ninyo silang alagad. Yung alagad dito, gawing estudyante sa Griego, tama ba? Matetes? Tama, matetes. So, ang mga disipulo daw ay learner. Yun yung sinasabi dito. So, ang mga pastor, ang bawat nasa Panginoon, continued learning. Hindi tayo humihinto sa pag-aaral. Kaya gaya ngayon, sino yung mga estudyante ng EMI dito? Amen. Sige nga, kung estudyante ng EMI, ano ibig sabihin ng Zoe? Naks naman, yan na gusto ko. Ang galing. Yung BIOS. BIOS. Very good. Charito. Saropor, ano? Saropor. Saropor. Ano ibig sabihin ng charito? Doon bumagsak. Blessed and highly favored, no? Nung bago ba yung EMI, alam niyo ibig sabihin ng mga Greek word na yun? Hindi. So, napakaganda, no? Dito sa SGCF, we're continuing to have mga training at marami pa tayong training na gagawin after nyan. Kasi, ang mga disipulo ng Panginoon ay learner, continuous na nag-aaral. Kahit po kami na Pastor Jobin sa Brother Manuel, patuloy po kami nag-aaral. At yun din ang gagawin natin sa mga makakilala sa Panginoon. Hindi lang natatapos sa pagkilala, kundi dapat sila rin ay aaral. Tanyo Sister Flor tsaka Sister Ditas, talagang nag-aaral yan. Amen? Diba? Okay. At bautismuhan niyo sila, so it signifies relationship with the Father. At turuan nyo sila. So ayan na nga yung sinasabi. Gusto ni Jesus, hindi lang kami ang magtuturo. Yung mga nag-aaral ngayon, kayo din ang magtuturo balang araw. Okay po ba yun? Sino gusto maging pastor? Taas ang kamay. Parang ako lang. Pastora. Teacher. Wala, pastor. Uyan na tayo. Pero yun po ang gusto ng ating Panginoon, na tayo rin ang balang araw ay magtuturo din. Amen? Ang tanong ngayon, paano ba tayo magiging committed? Ano ba ibig sabihin ng committed? Sabi dito, nakatuon ng buong puso sa iisang ginagawa. Sa church, iisa ba ang ginagawa natin? Ang committed, hindi lang yung nasa church ka. Dapat daw yung throughout your life, yung 24/7 na ginagawa mo, dapat ang puso mo ang Panginoon. Amen? So, bibigyan ko kayo ng 4 na paraan para maging committed. Unang-una, ang buhay mo kay Kristo. Sino ang buhay dito kay Kristo? Magsabi ng amen. Amen. Ang buhay natin kay Kristo, sabi sa Galatians 2:20, sabi ni Apostol Pablo, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya mo bang mag-amen? Na ibig sabihin si Kristo na ang nabubuhay sa'yo? Amen. Praise the Lord. Kasi yun ang gusto ni Lord. The moment we accepted Jesus Christ, wala na yung dating Wendell, wala na yung dating Joby, wala na yung dating Leonora.
si Jesus na dapat yung nabubuhay sa amin. At ganun din sa inyo, tumanggap kay Kristo. Amen? Kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos? Sino anak ng Diyos? Si Jesus. Amen? So yung buhay daw natin kay Jesus na. Amen? So dapat yung ginagawa natin ayon sa kalooban ni Jesus. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:17, tayo ay bago ng nilalang. We are a new creation. Sino rito magsasabi ng tumanggap sila kay Kristo na bago buhay nila? Amen? Yung dating chismosa, ngayon, bakit nagtatawanan kayo? Yung dating mainit ang ulo, ngayon, hindi na, konti na lang. Yung dating palamura, ngayon, wala na. Yung dating tagay dito, tagay doon, ngayon, sa loob ng bahay na lang. Ay, hindi, joke lang. Amen. Naglo-Lord Supper na. Kaya ang purpose ng buhay mo kay Kristo na, ang misyon at ambisyon mo kay Jesus na, at ang gagawin mo para kay Kristo na. So yun yung unang-una. You will be committed if you totally surrendered your life to Jesus. Si Jesus na dapat ang nasa loob ng buhay mo. Ang ambisyon mo kay Kristo na. Siya na yung aim ng buhay mo. Siya na yung purpose ng buhay mo. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, maraming nabubuhay sa mundong ito na hindi talaga nabubuhay. Humihinga lang. Tignan mo yung katabi mo kung may meaning ang buhay niyan. Kung tatanungin ko kayo, kamusta na kayo? Anong sasabihin nyo? Uulitin ko, kamusta na kayo? Yung totoo. Wala na. Isa pang tanong, kamusta ka na ngayon? Yung totoo. Kangiti-ngiti lang yun, may problema yan. Amen? Pero dapat, kahit may problema tayo, ang focus at atensyon ng buhay natin, si Jesus na. Amen? Ang tanong, may relasyon na ba tayo kay Jesus? Amen? Okay, pangalawa, dapat daw mission-oriented tayo, we need to obey. Una, tandaan, letter L, life in Christ. Pangalawa, obey. Sumusunod. Ano ba susundin? Yung pinagagawa ng Lord. Ano yung apat na verb? Unang-una, humayo, turuan, ano pa ba yung isa? Magbautismo, at gawing estudyante. Yun yung obey, yun yung gagawin natin bilang mga Kristiyano. Mission-oriented na tayo, hindi na tayo, nagmi-mission na tayo, hindi na tayo konsumisyon. Tignan mo yung katabi mo. Nagmi-mission ba yan o konsumisyon? Pastor, mission ba o konsumisyon? Si Pastor, nagmi-mission, praise the Lord, amen. Kaya sabi nga dito, tagnan natin sa John 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Si Jesus na nagsasalita. Si Jesus kasi yung ating pastol. At bilang mga tupa, nakikinig daw tayo sa Kanya. Ang tanong, nakikinig ba tayo kay Jesus? Ito maganda. Nakikilala ko sila. Ang ginamit na Greek word dito, kung gusto nyo dagdag sa vocabulary ninyo, ginosko. Sa Grego kasi, pag sinabing kilala, yung ido at saka ginosko, yung ido, kilala ko lang. Ibig sabihin, kilala ko si Ditas. Mabait na nanay yan, pero hindi ko siya kilala sa loob ng tahanan niya. Kung malakas siyang kumain, naghihilik siya matulog, yun, ido yun. Ang ginosko, yun yung ginosko, kilala. Ang ginamit dito, kilala tayo ni Jesus. Tignan mo yung katabi mo, kilala ba ni Jesus yan? Ibig sabihin, kilala ni Jesus yung pinagdadaanan mo. Kilala ni Jesus kung may problema ka. Kilala ni Jesus kung ano yung nasa puso mo ngayon. At bilang Diyos natin, pastol si Jesus, aayusin ni Jesus yan. Ipoprovide niya ang kailangan mo, aayusin niya ang buhay mo. Amen? Kasi bakit? Gusto niya, masunod natin yung gusto niya. Ano ba yung gusto niya? Humayo at make disciples of all nation. Ang sabi ni Jesus, kasi si Jesus masunurin din eh. Lahat ng masunurin, magsabi ng amen. Si Jesus masunurin din. Sabi dito sa John 6:38, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Kasi si Jesus sumunod lang din eh. Kung Jesus sumusunod, tayo pa kaya hindi susunod? Amen? Kaya dapat tayo rin masunurin. Tignan mo katabi mo, masunurin ba yan? Masunurin ba yan? Sa misis po, pastor. Amen? So una, life in Christ. Pangalawa, obey. Pangatlo, victorious heart. Dito nagkakatalo.
Okay, pastor, buhay ako kay Kristo. Sumusunod ako, nagcha-church ako, umattend ako sa EMI, nagpe-pray ako. Ito na, dapat may victorious heart. Ano ba yung victorious heart? Sabi sa Ephesians 3:17, naway manatili si Kristo sa inyong puso sa mamamagitan ng inyong pananalig. So dapat daw si Jesus talaga nasa puso. Okay, sumusunod ka. Kaso ang kalaban, anong purpose ng kalaban? Purpose ng kalaban no? Ano pala ginagawa ng kalaban? John 10:10. Dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Anong ninanakaw? Yung focus mo. Anong ninanakaw niya? Yung kaligayahan mo. Anong ninanakaw niya? Yung saya mo. Anong ninanakaw niya? Yung joy mo. Amen? Kasi ayaw ng kalaban okay, sabi ng kalaban, sige, umattend ka sa church, pero wag kang hahayo. Wag kang mag-evangelize. Wag kang magtuturo din. Sa'yo na lang yun. Kasi bakit? Ay, biya mo ni mga pastor. Yun yung gusto ng kalaban. Kasi ayaw ng kalaban na matuto kang magturo din sa ibang tao. Okay, tatanungin ko ulit kayo. Sino rito yung gustong gamitin ni Lord? Magsabi ng amen. Amen. Parang dito lang malakas ang Europor talaga. Amen? Kaya sabi dito sa Psalms 119:11, ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan. Ano uli yung utos? Ano yung una? Humayo, turuan, magbautismo, gumawa ng disipulo. Yun yung dapat nasa puso natin. Ang tanong, ano ba laman ng puso mo ngayon? Problema ba? Utang ba? Problema sa asawa? Problema sa anak? Ito maganda. Pag may Kristo ka, si Lord bahala sa'yo. Amen? Alam mo ba plano ni Lord sa'yo? Tanong mo yung katabi mo kung alam mo ba yung plano ni Jesus sa'yo? Ayaw na nila magtanungan. God is good. And all the time. Amen. Alam niyo ba bakit yung mga matatalino ayaw sa globe tsaka sa dito? Smart sila. Kasi smart sila. Yung hindi tumawa, di pa talaga nagbe-breakfast. Amen. Okay, huli na, matatapos na tayo. Pang-apat, kailangan empowered. Ang committed na disciple ni Lord, empowered. Kaya po dito sa Shekinah Grace, nagtuturo po tayo. Nung dito sa Kaisyo, ang huling pinag-aralan namin, homiletics. Ngayon sa kay Pombo, yan nga yung EMI. At pag natapos po yan, magtuturo pa po tayo. Marami pa po tayo ituturo kasi yun ang gusto ng Lord. Continuous learning. Tuturuan kayo mag-teach, mag-preach, magbigay. Siyempre, lahat kailangan mo talaga magbigay. Amen. Mag-evangelize and mag-mission. Siguro Sister Gina, magtuturo rin to ng praise and worship. Tama ba? Kasi ini-impart namin yung alam namin sa inyo kasi nga, continuous learning. Kasi sabi ng Lord, you must be empowered. Ito maganda. Ang tanong, kaya nyo bang magturo sa hinaharap? Sino mga ME student? Taas ang kamay. Ayaw na magtaas ng kamay? Taas, taas, taas. Ayan. Kaya nyo bang magturo sa harap? Yung iba nagtuturo na yun, di ba? Nagtuturo na kayo eh. Alam niyo may tatlong dahilan bakit kaya nyo. Unang-una sabi sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. Kayo'y magiging saksi. So ibig sabihin, the moment we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, nandun yung banal na Espiritu sa atin para maging saksi ng ating Panginoon. So that's number one. Number two, dinisenyo tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa, hindi po para sa kalokohan. Ang sabi sa Ephesians 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos sa pakikipag-isa natin kay Jesus Christ. Nilikha tayo para sa mabubuting gawa. Kalabit mo yung katabi mo, sabi mo, ginawa ka para maging mabuti. At gumawa ng mabuti. Yan! Amen! Parang galit siya nung sinabi niya yun. Yun po ang disenyo ng Diyos sa atin, gumawa ng mabuti. Tumulong at maghayag ng mabuting balita. At pangatlo, Pastor, hindi ko pa kaya eh. Kahit nandakin na yung Holy Spirit, kahit ginawa ko. Ito pangatlo. Sabi ni Pablo, ngunit dahil sa kagandahang loob niya ni Jesus, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ng kaloob niyang ito. Katunayan, nagpag-alak ko ng higit sa kanino man. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayanan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ano yung kagandahan ng loob? Biyaya. Kaya kaya po nating tumayo, kaya po nating mag-evangelize kasi nasa atin ang biyaya ng Diyos. Anong English ng biyaya? Grace. Sabi mo, nasa iyo si Grace. Lagot, sino ba si Grace? Amen. Nasa atin po ang biyaya ng Lord. Kaya nga po tayo ay charito. We are blessed and highly favored. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos.
at patuloy kang pagpapalain ng Diyos. Pag pagpapala, dumalakas ano? Amen. Okay. Kaya natin yan kasi nasa atin ang biyaya ng Diyos. Amen. So tapos na. Unang-una, paano rin maging committed? Anong letter L? Life in Christ. Anong pangalawa? Letter O? Obey. Anong pangatlo? Letter V? Victorious heart. And anong letter E? Empowered. Okay. So kaya natin yon kung mahal natin ang Diyos. Dahil lang sabi dito sa Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Kung tatagang mahal mo ang Diyos, kaya mong gawing maging committed para sa Diyos. Amen? Bigyan ko yung example, yung mga dalaga nun, mga may asawa na ngayon. Nung dalaga ka ba, kaya mong sasabihin mo na, kaya mong magsilbi sa isang lalaki, gagawa ng agahan, gagawa ng tanghalian, magluluto, na alam mo, kaya mo na gigising sa madaling araw pag umiiyak ang anak mo, di ba hindi? Pero dahil mahal mo yung anak mo, mahal mo yung asawa mo, kaya mo. Yung mga binata, nung bang binata ka, sasabihin mo, magtatrabaho ka, tapos ibibigay mo yung payslip mo, sahod mo sa asawa mo, di ba hindi? Pero dahil mahal mo sila, nagagawa mo. At ganun din po tayo. Kung mahal talaga natin ang Diyos, kaya po natin ito. Sabi mo, kaya mo yan. Sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya sino mga committed? Magsabi ng amen. 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 Ano yung letter L? Life in Christ. Ano yung letter O? Obey. Ano yung letter V? Victorious heart. Ano yung letter E? Empowered. So, ano daw yon? Paano natin magagawa? Dapat love natin si Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Tayo na tayo. Tapos na tayo. Kakain na muna tayo. Dali. Tayo.